mid-variant na mukhang top of the line. Karamihan sa ibang brand, lalo na sa top of the line nila, naka-reserve yung blackout styling or chrome delete. Pero sa Ford, hindi ganon. 2025 Ford Everest Sport, bali ito yung mid-variant ng Everest. Yung price, 2,149,000 pesos. Gloss black yung front grille na sa tingin ko mas okay compare sa chrome. Itong chrome sa Ford emblem na lang yung natitirang chrome dito sa Everest Sport. LED headlight with DRL. LED na rin yung fog light. Pero para sa 2M price tag, mas okay sana kung projector headlight. Walang front camera, kaya expect nyo na walang 360 or panoramic view. May bash plate or skid plate, pero plastic nga lang. Naka-gloss black 20-inch alloy wheels. Medyo makitid lang ng konti yung stock tires. Disc brake na yung front and rear. May plastic fender trim na mukhang air vent. Gloss black side mirror cover. Walang camera for 360 view. Wala ring blind spot collision warning. Blackout din yung window trim. Gloss black door handle with keyless entry. Check natin yung interior. Black leather seats. Power adjustment sa driver seat. Power adjustment din yung front passenger seat. Maganda yung size ng stepboard. Hindi siya mahirap tapakan. Kahit yung pababa, hindi siya mahirap tapakan. Sa door panel, soft touch, leather armrest, power window control na automatic lahat, leather wrap steering wheel, naka-electric power steering, kaya siguradong magaan. 8-inch digital instrument cluster. Pero yung fuel at temperature, hindi kasama sa screen. Push start ignition. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita din yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Yung dashboard, hard plastic. May cup holder sa baba ng AC vent. Same sa front passenger, may cup holder din sa baba ng AC vent. 10-inch infotainment system. Dual zone climate control. Okay lang yung feel ng knob. May konting wiggle, pero hindi naman malala. May volume knob, wireless charger at USB port. 6-speed automatic transmission. Electronic parking brake. May storage cool box. Yung glove box, hindi dampen. May 12-volt socket sa center storage. May vanity mirror with light yung sun visor. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7 yung height ko. Sa door panel, soft touch, leather armrest, power window control na automatic. May grab handle sa B-pillar. Mas maliit nga lang to compare sa ibang brand. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom, okay lang yung space, hindi naman masikip. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Yung headroom, okay lang yung space. Hindi rin problema yung seating position or seat angle kasi pwede siyang i-adjust. May fan speed control at USB port. May AC vent sa headliner. Mataas yung center tunnel sa second row. Medyo hindi comfortable yung seating position, lalo na dito sa middle seat. Check natin yung boot space. Maganda naman yung rear end design ng Everest. Boxy yung shape, LED yung taillight, may reverse camera, parking sensor. Equipped na rin to ng power liftgate. Okay pa rin yung cargo space kahit nakataas yung third row seat. Nandito sa underfloor storage yung tools. Kayo na lang mag-judge kung mabilis ba or mabagal yung pagsara ng tailgate. Check natin yung spare tire. Naka-steel rim, okay lang kasi hindi naman to yung top of the line. Pagdating sa ride quality, check na lang natin sa test drive. Itong Everest Titanium yung ita-test drive natin. Check muna natin yung engine sound. Mas tahimik siya ng konti sa actual. Okay din yung cabin noise. Tahimik yung loob. Napansin ko lang na medyo mabigat yung acceleration. Hindi masyadong ramdam yung low-end torque. Pagdating sa ride quality, smooth yung driving experience, hindi siya matalbog. Sobrang gaan ng steering, lalo na sanay ako sa hydraulic power steering. Magkakaiba yung driving style natin, kaya mas okay pa rin na matest drive nyo sa actual. Palike na lang and subscribe.
Paalam.